Hack Story presents. Magkamali. Isang bagay na iniiwasang mangyari sa buhay ni Sofia Evangelista. Hindi lamang isang bibig ang umaasa sa kanya, kung hindi daang-daang pamilya na naniniwala sa tagumpay niya. Bilang isang ampon, ang pagbagsak niya lamang ang hinihintay ng mayamang pamilya sa kabila ng makailang ulit na subuking patunayan ang kanyang sarili. Sa paghahanap ng dalaga ng totoong pamilya, may mga bagay siyang matutuklasan na babago sa takbo ng kanyang buhay. Pipiliin niya pang lumaban sa mapang-abusong sistema o papayag na lamang siyang maging isang talunan. Tunghayan natin ang kwento ni Sofia, ang babaeng kailangang hanapin ang pagmamahal na hindi niya naranasan sa inaakala niyang pamilya. Papa, pinapatawag niyo raw po ako. Estupida! Singhal ng kanyang ama. Sino nagsabi sa'yo na pwede mong pakialaman ang desisyon ng kumpanya nang hindi sa akin kumukonsulta? Hindi kita pinagtrabaho at ginawang CEO para pangunahan mo ang mga desisyon ko. Kita ang pagngisi ng dalaga, kasabay ng pagpupunas ng dugo sa gilid ng kanyang labi dahil sa malakas na pagkakasampal nito. Ayaw mong pinapakialaman ang desisyon mo. Pero bakit pinahawak mo sa akin ang kumpanyang punong-puno ng kapalpakan mo noon at pilit kong sinasalba ngayon? At nakukuha mo pang sumagot? Yes, Dad. Mabilis niyang sambit. Hindi mo ba naisip na habang natatakot kang maagaw ang posisyon mo, ay bumabagsak ang kumpanyang pinaghirapang buuin ni Grandpa? Mayabang ka na! Porke ikaw may hawak ng kumpanya! Nanginginig sa galit na sambit ni Don Valencio. Baka nakakalimutan mo ang pagiging ampon mo. Wala kang dugong ibanghilista, kaya huwag kang umasta na parang nakatataas ka na. Mabuti pang maghanap ka na ng asawa. Kailangan natin ng taong magpapalaki sa kumpanya. Ipapakasal na lang kita para malaman mo ang posisyon mo. Kasal? Madilim ang mukhang tanong nito. Gusto mo akong ipakasal kasi hindi mo ako makontrol. Hahanap ko ng taong magpapatahimik sa akin dahil akala mo mapapasunod ako ng lalaking makuha mo. Kilala mo ako, Dad. You can't control me! Yo! Sapo nito ang kanyang dibdib dahil sa matinding galit. Ipapakasal kita sa ayaw at sa gusto mo. Then, Malakas niyang ibinagsak ang mga papeles na dala na kailangang basahin para mapirmahan kaagad habang nakatingin ng masama ang kanyang daddy. what do you want me to do, Dad? Seryoso niyang tanong sa kanyang ama. Bitawan ko ang kumpanya? Hindi mo gagawin yan. Sino sa mga anak mo ang hahawak? Si Kuya Vladimir, na puro pagsusugalang alam, o si Kuya Vincent, na puro pambababay ang ginagawa? Even you, Dad, you don't have the capabilities to manage the weight of the company. Takot kang pumalpak! Hindi makapagsalita ang kanyang daddy. Kita ang bahagyang takot sa mga mata nito. If that's what you want, Dad, so be it. Hindi na ako magsasay ng enerhiya na patunayan ang sarili ko sa mga taong hindi nakikitang paghihirap ko. Hawakan mo ang kumpanya. Kapag pubalpak, wag ako ang sisisihin mo. Ginagawa ko lang naman to dahil sa pakiusap ni Lolo. At ngayong wala na siya, at sira ng pilit niyang isinasalba, pababayaan ko rin kayo para matuto naman kayong tumayo sa sarili niyo mga paa. Anong ibig mong sabihin? Takot ang boses na tanong nito. Takot kang maungusan? Takot kang maagawan ang tingin mong para sa'yo? Ay di ibabalik ko. Magre-resign na ako sa posisyong CEO. Handle the company. Do whatever you want. Hindi ako mangingilam kahit bumagsak pa yan. What a nonsense is this? Biglang singit ng kapatid niya ang panganay. You will not do that. Hindi makakasurvive ang kumpanya nang wala ka. That's the point, Kuya. Sambit niya. Nang mawala si Grandpa,
Ako ang pinilit yung magpatakbo ng kumpanya para sa mga luho nyo. Nagpapakahirap ako sa pagtatrabaho habang kayo tumatanggap lang ng sustento. Gusto niyo ring walang makaalam kung sino ako habang kayo tumatanggap ng mga papuri at kredito na pinaghirapan ko. Tapos na ako magbasahan ng pamilyang to. Sinong tanga na papayag na parating matapakan? Sabi niya, kasabay ng isang mapait na ngiti at pagtalikod. Tingin mo, mabubuhay ka nang wala kami? Galit na tanong ng kanyang ama. Kapag umalis ka sa bahay na to, kalimutan mo na parte ka ng pamilyang to. Pamilya? Ha! Walang kahit na isa sa inyong tumuring sa aking pamilya. Kilala niyo lang ako kasi may binibigay ako sa inyo. Pero nung walang-wala ako, puro pang iinsultong natatanggap ko! Sofia! Get back here! Sofia! Sabi ng kanyang ama. Naiwan mo ang mga papeles dito! Tuloy-tuloy ang paglabas niya ng mansyon ng mga evangelista. Kahit makailang ulit na siyang tinawag ng pamilya, pagod na siyang patunayan ang kanyang sarili. Panahon na para piliin niya ang kanyang sarili. Giselle, how many schedules do we have? Ngayong buwan po, ma'am. 3 po, plus international client. Okay. After that, I will finalize my resignation letter. Po? Gulat na sambit nito. Resignation letter, ma'am? Tama ba yung narinig ko? Pagkatapos mong paghirapang ibangon ang pagbagsak ng kumpanya, gusto mo pang bitawan bigla? What choice do I have? Sinasayang na ng pamilya kong oras ko. Hindi pwedeng habang pinipilit kong isalba ang kumpanya. Ang magiging tingin nila sa akin ay kakompetensya. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal nila ngayon. Ngayong wala nang bubuhay sa kanila. Pero ma'am, You know my story, Giselle. Magsimula nung una. Alam mo, ang hirap ko para matanggap nila ako. I've been through hell. Sacrificed my teenage life just to please them. Pero nung napala ako, nothing. Ginawa lang nila akong walking ATM. Nagtatrabaho ako sa pamilya ko nang hindi nila nakikita ang hirap ko. I know, ma'am. Pasensya na kayo. Nangihinayang lang kasi ako. Akala ko lalabong ka pa. Alam ko ang lugar ko sa pamilya nila sa simula pa lang. Giselle, hindi ako magiging malakas ng ganito kung hindi ako nakaranas ng impyerno. Hindi ito lahat mangyayari kung buhay pa ang lolo nyo. Siya lang naman ang nagmamahal sa inyo ng totoo. Pero matagal nang patay si Grandpa. Pahina ng pahina ang boses niyang sambit dito. Wala na akong magagawa kahit idahilan ko pa siya. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Sofia. Gagawin ko ang lahat para mahanap ka agad ang totoo mong pamilya. Siguradong sa kanila, may magmamahal sa iyo ng totoo. Salamat, Giselle. Malungkot na ngiti ang kanyang sambit. Good morning, Miss Sofia. A pleasant morning, Miss Sofia. Ready na ang kape, ma'am. Kaagad na naging pagtaas ng kamay ni Sofia para pahintuin ang kanyang sekretarya at pagbalik sa dinaanan kanina, kita ang tagaktak ng pawis ng mga empleyado niya dahil sa takot ng mga ito sa kanya. Magulong kwelyo ni Judy. Bakit pa siya pupunta sa harapan kung magpapakitang hindi nakaayos kay Ma'am Sofia? Hindi na nito naituloy pa ang iba pang sasabihin nang tingnan niya ng masama ang empleyado. Judy, right? Yes, Ma'am Sofia. I want you in my office after your shift. Po? Kinakabahang tanong nito. Ay, yes po, ma'am. Patay, hindi kaya masisante siya?
Kinakabahan talaga ako kapag ganyan ang tingin ni Ma'am Sofia. Kung kutsilyo yan, baka bumulagta na tayo. Oo nga. Ayaw niyang sinisira ang umaga niya. Ma'am, anong gagawin natin sa mga tsismosa mong empleyado? Ma'am Sofia, Let them be, Giselle. Mas maraming chismosa. Mas madaling makakarating kay Papa kung anong aabutan niya kung sakaling bumalik sa kumpanya. pero di ba, meron silang non-disclosure agreement. Hindi nila pwedeng ipagsabi ang identity mo sa labas ng opisina. Let him handle that. Ayaw nilang ipagsabi na isang babae ang pilit na sumasalba sa kumpanya nila na para bang matatapakan ng pagkalalaki nila. Sige ho ma'am, ihahanda ko ng kape mo. Thank you, Giselle. Hindi pa man nangangalahati sa nabasa niyang proyekto. Mula sa huling patapos ng maghapon, ganoon na kaagad ang pag-init ng ulo ni Sofia. I told you! Ayoko may nagkakamali sa proyektong ito. Mapapahiya tayo sa investors. Ulitin niyo yan! Galit niyang sambit. What's with this mess? Ano kayo, ha? Grade 1 na hindi maintindihan ng simpleng instruction? Ma'am? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Nakataas ang kilay na tanong niya sa kanyang empleyado. Hindi ako nag-hire ng empleyado para ulit-ulitin kong turuan. This project is crucial. Didn't you think about the hundreds of people who will be affected by your mistake? Hindi lang pamilya niyo umaasa sa kumpanyang to. Kaya tingin niyo, ayos lang na magkamali. Galit niyang tanong kasabay ng pagtapon ng folder. I'm sorry, ma'am. No! Save your sorry, Mr. De La Cruz. What I want is an action. Redo everything. Understood? Mababa na ang kanyang boses at bahagyang kumalma na tanong niya. Yes, Miss Sophia. Go now, Mr. De La Cruz. Finish the proposal immediately. I give you one last chance. Huwag mo akong biguin. Yes, Ma'am Sophia. Thank you po. Nang makalabas ang empleyado, isang malalim na paghinga ang ginawa niya bago utusan ng sekretarya na papasukin ang huling tao na tatanggapin niya bago pa matapos ang kanyang trabaho. Judy Monteclaro, right? Do you know what I don't like? Baling niya sa empleyadong pinapasok sa opisina dahil sa magulo nitong uniforme kanina. Ano po, ayaw niyo pong pinagmumukhang pinapahirapan ng empleyado niyo. Butil-butil na pawis na sagot ni Judy dahil sa takot. Then why? Bakit pinipilit mong pumasok na ganyan ang itsura mo? Bigla na lamang itong umiyak na pareho nilang ikinagulat ng kanyang sekretarya. Iniwan po kasi ako ng asawa ko, ma'am. May baby po ako na kailangan kong asikasuhin. Alam ko po na dapat papasok ng profesional at iiwan ang problema sa bahay. Pero pakiramdam ko, hindi ako naging mabuting ina ng muntik ng mga anibang buhay ng baby ko. Mas lumakas na ang pag-iyak ni Judy. Itinakol na po ako ng pamilya ko. Ipaglaban ko po yung tatay ng anak ko. Wala po akong matakbuhan, ma'am. Hindi pala madaling maging isang ina. Natatakot akong dumating sa punto na kailangan ko na hong ipampo ng anak ko. You will not do that. Mabilis niyang sambit. Ma'am, Hindi madaling maging isang ampon. Lalo na kung ang tingin sa'yo ng pamilya, akala mo magmamahal sa'yo, ay kakompetensya. Lagi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo. Paulit-ulit mo ipapakita na importante ka sa kanila. Gusto mo ba yung mangyari sa anak mo? ganoon na lamang ang dali-dali nitong pagpunas ng luha. Bibigyan kita ng leave sa trabaho mo with pay. Hindi ko babawasan ang sweldo mo. Sasagutin ko ang sahod mo, basta't alagaan mo lang ng mabuting anak mo. Tawagan mo sekretarya ko kapag kaya mo nang bumalik sa trabaho.
Ma'am, gulat nitong sambit sa kanya. Sigurado po kayo? Bakit? Gusto mong magbagong isip ko? Nakataas ang kilay na biro niya dito. Alagaan mong sarili mo at ang anak mo. Yan ang trabahong ibibigay ko sa iyo. Salamat, Ma'am. Sa sobrang saya nito, nayakap siya ng mahigpit ng empleyado. Pangako po, Ma'am Sofia, hindi ko kayo bibiguin. Magiging mabuting ina ako sa anak ko. Go now. Get your things. But remember, this conversation is classified. Wala kang sasabihin sa mga empleyado kapag lumabas ka ng opisina ko. Yes, Ma'am. Salamat po ulit. Isang malalim na pagbuntong hininga ang ginawa ng kanyang sekretarya. Ito ba yung terror na sinasabi nila? Natawa siya, saka umiling bago magsalita. Mas maganda na sa tingin nila sa akin ay masamang tao, Giselle. Sa ganitong paraan, walang magtatangkang umabuso sa akin. They will know their place without me. Tell them what to do. Let's go to the mansion, Giselle. I will get my things. Habang nasa biyahe pa uwi sa kanilang bahay, isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Hindi niya akalain na darating ang araw na siya na mismo ang susuko sa pamilyang pinangarap niyang mapabilang siya. Ma'am Sofia, ganoon na lamang ang malalim na paglunok ng dalaga nang makita niya ang ekspresyon ng sekretarya, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng lihim niya, na hindi niya kayang sabihin sa kahit na sino. Ma'am Sofia, nakita na ng private investigator ang pamilya mo. Baka sa boses ni Giselle ang kasiyahan, tila nabingi ng panandalian si Sofia dahil sa kanyang narinig. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Kahit ang cellphone na hawak ay nabitawan niya rin. Napakatagal na panahon niyang ipinagdasal ang araw na mangyari yun. May DNA report na po, 100% sure. Siya talagang matagal na nating hinahanap, Ma'am. Ganoon na lamang ang tila gripong pagtulo ng kanyang luha. Totoo bang sinasabi mo, Giselle? Ma'am, fit po ang description ng lahat ng kwento mo bago ka nawala. Doon nagtagpi-tagpi ang private investigator kung saan nawala ang pamilya mo. Pero ano? kinakabahan niyang tanong. Ma'am, nalaman din po ng mga private investigator natin na hindi naging madali ang buhay ng mami mo. May mga inampun siyang bata, mga kaedad mo rin halos. Pero yung bagong pamilya niya, ang siyang kakagat din pala sa kamay ng mami mo. Impyerno ang buhay niya ngayon dahil sa pamilyang gustong makuhang kayamanan niya. What? Kaagad ang pag-agaw niya ng cellphone ng sekretary niya upang basahin ang information na kailangang malaman. This is not true, right? Sila itong inampon. Binigyan ng masisilungan, pagkain at magandang edukasyon. Tapos igaganti nila yung pagiging sakim nila. Nang hindi makasagot ang sekretarya niya, mas tumindi ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi niya akalain na iisang naging kapalaran nila ng kanyang ina dahil sa paghahangad nila ng sariling pamilya ay nasa impyerno ang buhay nila. Ma'am, gusto mo po bang paimbestigahan ko pa? No, Giselle! Pagpipikil niya rito, kasabayang malakas na pagbagsak ng kamay sa car seat. Mag-a-apply akong katulong sa mansyon ng mami ko. Ako mismo ang aalam ng mga nangyayari doon. Biglang-bigla ang desisyon mo. Sigurado ka ba dito, Miss Sofia? Ginawa nila ng masama ang mami ko. Bakit hindi ako gaganti? Hindi ako anghel, Giselle. Magbabayad ang mga dapat magbayad. Kung yan talaga ang gusto mo, Miss Sofia, ako na ang bahala sa kumpanya. Thank you, Giselle.
Hindi pa man tuluyang nakapasok sa mansyon ng mga ibanghelista. Dinig na dinig ang malakas na ingay at tawanan ng pamilya. Bagay na kailan ay hindi niya naranasan dahil ang tingin sa kanya ng mga ito ay hindi kailanman magiging parte ng pamilya. Is this true? Hindi mo nahahawakan ang kumpanya, Sofia? Natatawang tanong ng kanyang mami. Sobrang disappointed ang dad mo sa pinagagagawa mo, Sofia. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Isa kang teenager na nasa rebellious space? Hanggang ngayon, rebelde pa rin ang tingin niya sa akin. Hindi niya ba naisip na maaaring may nagawa kayo itinakagalit ko? Really, Sofia? Tanong ng bunso niyang kapatid na si Valerie. You want to become a CEO, diba? Bakit ngayong nakuha mo na, nag-iinarte ka pa? I've heard, ayaw mong sumunod sa mga inuutos ni Dad. Gusto mo bang ipagsigawan sa lahat na ikaw ang CEO ng kumpanya? You know na hindi mo pwedeng gawin yan. Dahil kasabay ng pagpirma mo ng non-disclosure agreement, nakasulat doon na ibabalik mo ang shares ng kumpanya kay Dad kapag umayaw ka na sa tungkulin mo sa ibang lista. Minsan lang mangyari sa isang ampon na pahawakin ng malaking kumpanya. Tapos na ba kayo? Ano? Bulalas ng kanyang ina dahil sa hinaba-haba ng sinabi nila, yun lamang ang naging sagot niya. Kapag umalis ka, kalimutan mong may pamilya ka. Hindi ka na magiging parte ng evangelista. Kailan ba ako naging parte ng pamilya niyo? Bukod kay Grandpa, sino nakakaalam na parte ako ng pamilya niyo? Hindi ko ibinangon ang kumpanya para sa inyo. Ginawa ko yon dahil sa pangako ko kay Grandpa. Sambit niya bago magsimulang tumalikod habang dala-dala ang mga gamit niya. Magsisisi ka kapag tinalikuran mo kami, Sofia. Kilala mo ba ang Sapientia Global Logistics? Magiging kapartner namin yun. Bulalas ng Kuya Vladimir niya. At kapag nangyari yun, luluhod ka pabalik sa pamilyang ito. Sa tingin mo, ikaw lang ang may utak? Kayang-kaya namin yan nang wala ka. Then good luck. I wish you happiness, guys. I mean it. Sabi niya, bago tuloy-tuloy na naglakad palabas nang hindi na lumilingon pang muli. Miss Sofia, ano kayang magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na ikaw ang may-ari ng pinakamalaking shipping company dito sa Pilipinas at ipinagmamayabang nilang magiging kapartner nila? Tanong ni Giselle nang umiiling. Siguradong magkukulat sila, Miss Sofia. Ang taong minamaliit ang may-ari ng Sapientia Global Logistics. Malalaman din nila balang araw. Pero sa ngayon, ang mami ko ang importante, Giselle. Kaya please, ikaw na munang bahala sa kumpanya. Noted po, Miss Sofia. Dahil sa malawak niyang koneksyon, mabilis na nakapasok si Sofia sa mansyon ng maming niya bilang katulong. Ang masusing investigasyon, kaagad niyang nalaman kung sinong pinagkakatiwalaan at itinuturing na kaaway sa mansyon. Punong-puno ng ahas sa unang araw pa lamang. Sinalubong na siya ng malakas na pagkabagsak ng mamahaling flower vase. Ano na naman to, Dad? Malakas ang boses na sigaw ni Leon. Tinatanong mo kung ano? Bulyaw ni Sebastian. Sisihin mo yung magaling mong ina. Hanggang ngayon, hindi pa rin sa akin sinasabi kung nasaan ang mga papeles ng kumpanya. So this was all about. Gusto mo akong dalhin sa branch natin sa probinsya para wala nang aawat sa kademonyohan mo. At hinahamon mo ako? Gigil na sambit ni Sebastian. Kasabay ang pagsakal sa liig ng anak nito na nanlalaban din. Sa akin naiwan ang kumpanya. May karapatan ako sa lahat ng perang nandoon dahil pinaghirapan ko yun. Makikita ang matinding pagkadisgusto sa mukha ng binata. Sinong kabit mo, Dad? Tanong ni Leon. Gaano katagal mo nang pinagtataksilan si Mom?
That was just a pointless rumor! Walang usok kung walang apoy, Dad. Hindi na ako grade 1 na naniniwala sa lahat ng pagsisinungaling mo. Gigil na sambit ni Leon. Pagkatapos kang pulutin ni Mami sa putikan, ito ang igaganti mo sa kanya. You are nothing without her. Hindi nga tayo totoong pamilya ng tao, pero tinanggap niya tayo. Binihisan ng damit at binigyan ng magandang buhay. Pero traidor ka! Isang malakas na suntok ang nagpatigil sa pagsasalita ni Leon. Wala kang karapatang questionin kung paano ko patatakbuhin ang pamilyang to! Kung ayaw mong dalhin ko ang mami mo sa mental hospital, susunod ka sa gusto ko! Ikinuyom ni Leon ang kamao nito. Kita ang matinding pagpipigil ng binata na gumawa pa ng aksyon na pagsisisihan nito. Nang makaalis ang kanyang ama, saka lamang lumabas sa pinagtataguan niya si Sofia. Matagal na hindi kaagad nakapagsalita ang dalaga. Dahil ang tingin niya ay nasa kanyang mami na wala sa sarili nito. Ikaw ba ang katulong na pinadala ng agency? Yes po, Sir Leon. Sambit niya nang nakayuko. Pasensya na kung naabutan mo ang ganitong tagpo sa unang araw mo rito. Asaan mo ng paulit-ulit pa itong mangyayari. Kaya masanay ka na. Pagkain. Tila batang sambit ng maming niya habang inuuga ang kamay ni Leon. Ma'am, kakain na tayo. Kalmadong sabi ng binata na lumuhod upang ayusin ang buhok ng kanyang ina. Balik na tayo sa kwarto mo? Habang pinagmamasdan ang likod ng mami niya na wala sa sarili, pigil ni Sofia ang maiyak. Hindi niya akalain na ganitong hirap ang pinagdadaanan nito pagkatapos magbigay ng kabaitan sa iba. Malaki ang pasasalamat niya at nasa tabi nito si Leon, ang taong nag-iisang tagapagtanggol ng kanyang ina, upang kahit papano ay hindi maging miserable ang buhay nito. Sa ngayon, kailangan niyang magtiis, kailangan niyang itago ang nararamdaman. Kung gusto niyang tumagal sa mansyon at matuloy ang kanyang paghihiganti sa mga taong gumawa ng kawalang hiyaan sa kanyang ina. Is this all? 30 tayo lang ang ulam? Wala ka bang nagustuhan sa mga ito, love? Tanong ni Sebastian na malumanay ang boses. Gusto mo bang magpaluto ako ng bago? No na. Maarting sambit naman ni Harleen. Hoy naman ganito, Dad. Ngayon lang ako nagkaroon ng vacation sa modeling at makakain ng lahat ng gusto ko, tapos hindi mo pa paghahandaan. Hindi nakaligtas sa kanyang matalim na tingin ang paghawak ni Sebastian sa kamay ni Harleen. Kitang-kitang pagiging malapit ng dalawa. Sa kabila ng pagiging turing na ampun lang ni Sebastian kay Harleen, lalo niyang napatunayan na tama ang kutob niya. Ito nga ang kapit ni Sebastian. I'll make it up to you. Malambing na boses ng lalaki. Do you want that? Of course, Dad. Ganoon na lamang ang pagtayo ng balahibo niya dahil sa tawagan ng mga ito. Bago pa siya sapian ng totoong karakter niya, kaagad na nagpunta si Sofia sa madilim na bahagi ng komedor para asikasuhin ang isa pang trabaho. Ngunit kaagad ang paghila ng kung sino sa kanya at pagdikdik niya sa pader. Who are you? Ibang-ibang itsura ni Leon sa lalaking pinagmamasdan niya kanina. Siguradong hindi ka parte ng agency ng mga taong kinuha ni Dad para magbantay kay Mama. Kaya sino ka? Hindi na maiwasan ni Sofia, napakawalan ang kanyang pagngisi. Kung ganon, ikaw ang impormatiko rito sa loob. Bakit mo ipinagkakanulo ang sarili mong ama, Leon? Bakit mo ako tinutulungan? Bakit mo pa tinatanong kung alam mo na ang sagot? Matagal na tinitigan ni Sofia ang binata. Alam niyang ang mga katulad nito ang delikadong tao. Ngunit hindi niya matawag na kalaban din, lalo na't tinutulungan nito ang kanyang ina. Kailangan mong sundin
ang utos ng daddy mo. Hindi ba, Leon? Makikita ang pagdilim ng mukha nito nang makatalikod sa kanya. Ako nang bahala sa mami ko. Gawin mo ang gusto niya para hindi siya magsuspecha. Tama ang mga naging investigasyon ko. Ikaw ang anak ni Mami na nawawala. Pagngisi lamang ang una niyang ginawa bago ito sagutin. Gusto kong pabawi lahat ng kayamanang pinaghirapan ng nanay ko. Malamig ang tono niyang sambit. Kung sakaling maipakulong ko ang daddy mo at ang kabit niya, huwag mo sana akong pigilan. Hindi mo ako gugustuhin makalaban. Banta ni Sofia habang seryosong pagtitig kay Leon. Nagpunta ka rito na nakahanda. Kung ganon, alam mo ang ginagawa mo. Hindi madaling kalaban ng dad ko, Sofia. Isa siya sa mga tuso na hindi mo gugustuhin mabunggo. Marami siyang koneksyon. At itong bahay na to, punong-puno ng buitre na handang dagitin ang biktima niya. Kung dumating ang araw na kailangan mong mamili sa kayamanan o ang kaligtasan niyo dalawa, alam mo na sana ang gagawin mo. Nang mabilis ang naging pagtango ni Sofia sa sinabi ni Leon, hindi na siya nito kailangang pangaralan pa. May pag-asa pang gumaling si Ma'am. Bigyan mo ako ng oras na gawin yun. Ang paggaling niya, ang tanging kabayaran na kaya kong ibigay sa lahat ng kabutihan na ginawa niya magsimula nang ampunin niya ako. Kung ganon, mas malaki ang tsansa na gagaling pa siya kung ipapagamot mo. Hindi yun ganun kadali, Sofia. Napakalawak ng koneksyon ni Dad. Hindi natin alam kung magiging ligtas ang lugar na pagdadalhan sa kanya. Kung gusto mong maging ligtas siya, sa bahay na ito natin yun magagawa. Kailangan muna nating mapagbayad ang mga gumawa nito kay Mami. Sa tagal sa industriya ng pagnenegosyo, alam na ni Sofia kung sinong pagkakatiwalaan niya at ituturing na kalaban. At ang mga katulad ni Leon, katulad ng pangalan nito, na isa sa mga hindi pinipiling kalabanin dahil sa pakikipag-away dito, ang isa sa mga pipiliin niyang huling gawin. Kaya kaagad niyang tinawagan si Giselle, ang kanyang sekretarya. Alamin mo ang lahat tungkol sa bagong pamilya ni Mami Giselle. I need an update sa lahat ng impormasyon. ASAP. Noted po, Miss Sofia. Sagot kaagad ni Giselle mula sa kabilang linya. Gusto kong hanapan mo sila ng baho, lalo na si Sebastian at Herlin. Pero malinis po ang record nila. Malinis o nalinis? Matabil na dilang tanong nito. Hindi mangangamoy ang basura kung walang nabubulok sa loob. Kahit gaano kalinis ang isang tao, kung may itinatago siya, siguradong may marka pang makikita. Noted po, Miss Sofia. Sagot nito na nasa kabilang linya. And mag-iingat ka. Hindi ordinaryong taong makakalaban mo, Miss Sofia. Kailan ba ako umatras sa laban na pinasok ko? Sigurado niyang sambit. Dalian mo ang lahat ng investigasyon, Giselle. Kailang maipakulong kaagad ang taong dapat magbayad. Alam kong nag-iingat ka na. Pero mas mag-iingat ka pa rin, ma'am. Hindi ang katulad kong maaapi nila o magkagawa ng hindi maganda, Giselle. Sa tingin mo, hindi ako lalaban? Kailan ko pa hinayaan ang sarili ko na maging talunan? Is there any new maid here? I want to see you. Kaagad na pinatay ni Sofia ang tawag upang harapin ang babae. Sa tingin pa lamang kay Herlin, alam niya na kaagad kung gaano ito kaarugante at siguradong walang utang na loob sa mami niya na nag-ampun rito. Ikaw ang bagong katulong na naka-assign kay Sonia, hindi ba? Iyong nanay niyo po? She's not my mom. Eritabling sambit ni Herlin. Pasensya na po. Kunwaring sambit niya bilang pakikisakay rito. Bantayan mo mabuti ang baliw na yon at sundin mo lahat ng gusto ko. Ngayong hapunan, hindi mo na siya pakakainin. 1 beses lang siya kumakain sa isang araw.
Isang beses lang po. Bakit gulat na gulat ka? May angal ka? Sundin mo lahat ng gusto ko para wala tayong problema. Sandali siya nitong tinitigan mula ulo hanggang paa. Ano pang ginagawa mo? Lumayas ka na! Yes, ma'am. Nang makatalikod, saka lamang nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Kita sa mukha ng dalaga na hindi niya nagustuhan ang ginagawa. Lalo niya na lamang napatunayan na tama ang plano niya na maghiganti dahil sa mga kawalang hiya ang ginagawa ng mga ito sa kanyang ina. Hindi nila deserve ang kaawaan. Nararapat sa kanila na maramdaman ang lahat ng hirap ni Mami. Gigil na gigil niyang sambita habang nakakuyom ang kamao. Sa sumunod na linggo, nang magkaroon ng pagkakataon, kaagad na ginawa ni Sofia ang kanyang plano. Nilagyan niya ang pagkain ni Harleen ng gamot na magiging dahilan para magpabalik-balik ito sa banyo. Habang nasa isang fashion show at naglalakad sa entablado ay hindi maipinta ang mukha nito. Kaagad na kumalat ang headlines ng pagkakalat nito ng dumi sa event matapos na hindi mapigilan ang sarili dahil sa masamang timplada ng kanyang tiyan. This can't be! Sira na ang pangalan ko! Sira na! Kinuha nila akong katatawanan! Hindi ko to kasalanan! Kaagad ang pagkabasag nito ng flower vase nang subukan nitong kausapin ng manager nito. Sa tingin mo, may mukha pa akong ihaharap? Those useless fools? Hindi ko sila fans! Kung sa huli pagtatawanan nila ako! Umiling si Sofia habang nagmamasid sa dilim. Anong akala mo? Hindi ako gaganti sa ginagawa mo kay Mami. Maarte ka at gusto mo ng maraming nakahaing pagkain habang siya walang kakainin dahil tinitipid nyo kahit pera niya ginagastos? Ngayon, tingnan natin kung hindi ka pa maging mapagpikay sa pagkain. Baka ngayon, piliin mo na lang na hindi kumain. Lihim niyang sambita nang matalim ang tingin. Kita ang matinding pagkatuliro kay Harleen. Nginangat-ngat nitong kuko habang nagpapabalik-balik sa paglalakad. Hindi nila ako pwedeng pagbayarin sa branch deals na yun. Pinaghirapan ko ang perang kinikita ko. Hindi pwedeng mapunta sa walang pinaghirapan ko. Harleen, ano mo naman ang industriyang meron tayo, no? Sa oras na magkamali ka, pwedeng hindi mo na mabawi ang kasikatang pinaghirapan mong nakuha. Hindi ko nga sabi kasalanan! Sa pagkakataong yun, ay ibinato nito ang hawak na babasaging baso dahil hindi nagustuhan ni Harleen ang sinabi ng kanyang manager. Alam ko ba na magkakalit ako ng ganon? Pagpipigil ni Sofia na matawa. Sa tuwing naaalala ang itsura ni Harleen bago ito gumawa ng nakahihiyang eksena na pinandirihan ng maraming tao sa ngayon. Bayaran mo na lang ang lahat ng brand deals na nawala sa iyo. Aabot sa korte ang problemang ito kapag hindi natin naayos kaagad. Higit sa lahat, lalong tatagal ang issue na pagtatawanan ka ng mga taong… No way! Tila batang pagtutol ni Harleen sa manager nito. Sa tingin mo, papayag ako na masayang lahat ng perang pinaghirapan ko? It's your call, Harleen. But now, I'm done. Magre-resign na ako. Maghanap ka na ng ibang manager mo dahil matagal ka ng sakit sa ulo ko. Karma mo ang kahiyan mo ngayon. Kaliting sambit ng manager bago iwanan ng babae. Makailang ulit na sumigaw para pabalikin ang kausap na tila ba walang naririnig. Hindi pa ako tapos sa'yo, Harleen. Lihim na sambit ni Sofia. Sisirain ko ang relasyon niyo ni Sebastian. Sisiguraduhin ko na kamumuhian niyo ang isa't isa hanggang sa himay-himay ng pagkatao niyo na aayawan niyong makita. Hindi siya bumabali sa kanyang mga binibitawang salita.
kaagad na nagiging pagpaplanta ng babaeng mang-aakit kay Sebastian. Kapag nangyaring naakit ito, siguradong manliliit si Harleen sa sarili hanggang sa maging paranoid nito at mag-iisip ng ginawa ni Sebastian. Kapag wala ito sa bahay, ipaparamdam niya sa babae ang nararamdaman ng kanyang ina dahil sa panloloko ng mga ito. Padka! Padka! Tila batang sambit ni mami niya habang paulit-ulit ang pagsigaw. Mag-ita ko. It ko yan. Ay, natapon. Sabi ni Harleen nang sadyain itong itapon ang pagkain. Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan ang mga papel ng kumpanya? Ibigay mo sa akin ang share ng kumpanya. Kailangan ko ng pera. Pera? Ganoon na lamang ang malakas na pagtawa ng kanyang ina kahit si Harleen ay ikinagulat ito. Hindi ka ba binibigyan ni Sebastian? Muli itong natawa at naging dahilan upang makaramdam ng matinding takot si Harleen. May bago siyang kabit. Hindi ikaw. Sabi ng mami niya na biglang nagpaikot-ikot dahil sa tuwa. Anong sabi mo? Sa kabila ng matinding takot, nagawa pa rin kumprontahin ni Harleen ang mami niya. Baliw kang babae ka! Wala kaming relasyon ni Dad! Hindi ka ba kinikilabutan? Ako kabit niya? Siya ang may bagong kabit? Huwag kang mag-ibento! Baliw ka! Tila nawawala sa sariling sambit ni Harleen na sinasabunutan ng malakas ang buhok ng kanyang mami. May kabit si Sebastian. May kabit. Hindi ikaw. Hindi na ikaw. Hindi na ikaw. Mas malakas ang pagtawa ng mami niya na ikinainis lalo ni Harleen. Talagang sinusubok mo kung babae ka, ha? Gigil na sambit ni Harleen na mas nilakasan ang pagsapunot. Aray! Masakit! 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 Malakas na pagrereklamo ng mami niya dahil sa malakas na pagkakasabunot. Akmang aawati ni Sofia si Harleen dahil sa pandidilim ng kanyang paningin. Handa na siyang ilantad ang sarili upang matapos na kaagad ang hirap ng kanyang mami. Nang sunod-sunod ang naging pagtunog ng cellphone ni Harleen, kaya nabitawan nito ang buhok ng kanyang ina. Oh, bakit ka napatawag? Galit na tanong ni Harleen. Siguraduhin mo lang na may sasabihin kang importante dahil kanina pa mainit ang ulo ko. Huwag kang magkakamaling dagdagan pa. Kaagad ang naging pagngisi ni Sofia nang makitang pagbabago ng ekspresyon ni Harleen. May kabit talaga si Sebastian. Muntik pa nitong mabitawan ng cellphone dahil sa pagkagulat. No! Hindi pwede yung sinasabi mo. Ibinigay ko na ang sarili ko sa kanya dahil nangako siya sa akin. Nangako sa akin na matandang yun na ibibigay niya rin sa akin ang lahat ng gusto ko. Ma'am? Mahina niyang sambita nang muli ay naging paglantak ng mami niya sa pagkain. Ipadala mo sa akin ang lahat ng katibayan. Siguraduhin mong walang kulang. Kailangan ko rin malaman kung sinong babae niya. Anong wala kayong impormasyon ng babae? Imposibleng wala kayong makita kahit na pinoprotektahan pa siya ng kung sinong Poncio Pilato. Nang makaalis si Harleen, dali-dali ang naging paglapit niya sa kanyang ina upang ayusin ang buhok nitong sinabunutan. Makailang ulit din na nagpunas ng luha si Sofia habang nakatingin sa kanyang ina na tila ba isang bata muli. Ma'am, gusto mo po bang huminto na ako at ilayo kita rito para malagaan kitang mabuti? Naaawa niyang tanong. Pwede ko pong gawin yun, ma'am. Pero alam ko na kapag lumantad ako ngayon at nailayo kita,
siguradong mapupunta sa wala lahat ng paghihirap mo. Alam kong ligasiya mo ang kumpanya. Dito mo ibinuhos ang lahat ng panahon mo nung hinahanap mo ko. Hindi ko alam kung tama pa bang ipagpatuloy ko ito. Mas lumakas ang kanyang paghikbi. Kaya mo yan. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang inang nakangiti. Ako nga, kinaya ko ganda. Sino bang umaway sa'yo? Gusto mo, awayin din natin sila? Inosenteng tanong ng kanyang ina na lalong nakapagpabuhos ng luha niya. Kapag inaway ka nila, aawayin ko rin sila. Hindi dapat nagpapatalo para hindi ka talo. Realisasyon na tila sumampal kay Sofia habang ang tingin niya ay nasa kanyang ina. Wala siyang pagtutol dahil tama ito. Tama ka, Mami. Bakit ako susuko kung nagsisimula pa lang ang laban natin, Mami? Lalaban tayo. Nakangiti niyang sambit bago punasan ng luha at itali ang buhok ng kanyang ina. Lalaban tayo, Ma'am. Ibabalik ko lahat ng kinuha nila sa'yo. Wala akong ititira hanggang sa mamulubi sila. Kaagad na inasikaso ni Sofia ang sunod niyang plano habang patuloy ang pagpapanggap na katulong ng mansyon. Halika nga rito, Sofia! Tila tambay sa kanto na tawag ni Harleen sa kanya. Bakit po? Itatanong ko lang, anong gagawin mo kapag nambababae ang boyfriend mo? Gagante. Tila inosente niyang sagot. Sa panahon ngayon, kapag ang lalaki ang nanloko, hindi na dapat pinapatawad. Gantihan mo agad. Sigurado yan. Magsisisi sila. Ayaw na ayaw ng lalaki na natatapakan ng pagkalalaki nila. Nice idea. Utu-utong sambit ni Harleen. Hindi naman pwedeng sila lang ang mag-i-enjoy. Tingnan natin kung hindi siya magsisisi sa panluloko niya sa akin. Sigurado po kayo, Ma'am Harleen? Ay nako, nagbibiro lang po ako. Biro? Totoo ang sinasabi ko. Kung kukontrahin mo lang ako, layas. Huwag mong pinapainit ang ulo ko. Si Pipay. Sige po. Salamat po. Tila inosente niyang sambit, ngunit baka sa mga mata ang tagumpay sa pinaplano niyang mangyari. Pagkarating sa kanyang kwarto, kaagad na sinagot ni Sofia ang tawag ng kanyang sekretaryang si Giselle. Ma'am, lumabas na po ang resulta ng investigation na ipinapagawa mo. Base po sa report, nawala ka noong nasa grade school ka. Ginawa ng mami mo ang lahat para hanapin ka. Pero wala ni kahit na anong impormasyong makapagtuturo sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng depresyon ng mami mo at kinakailangan niyang may makasama sa buhay. Kaya nga nag-ampon siya at si Harleen yun. Hanggang sa magkaroon siya uli ng ugnayan sa dating sekretaryo niyang si Sebastian. Dahil napalapit ang mami mo kay Leon, kaya pinakasalan niya si Sebastian. Ibig sabihin, hindi siya na in love sa lalaking yun. Kailangan niya lang ng kasama sa buhay. Malaki ang posibilidad na si Sebastian ang dahilan kung bakit nabaliw ang mami mo, ma'am. May mga pinapainom siya. Kaya nagiging ganun ang takbo ng utak ng mami mo. Na dapat, depresyon lang nung una. Base rin sa nakalap kong impormasyon. Sa una pa lang, ay kumuha na ng psychiatrist para sa mami mo sa Sebastian. Kahit wala pa siyang sakit sa utak noon. Napaka-demonyo talaga. Lalo niya akong binibigyan ng rason para hindi sila kaawaan. Nararapat sa impyerno si Sebastian. Miss Sofia, baka sa pag-aalala sa boses ni Giselle, may isa pa akong nalaman. Hindi ko alam kung paano ko po sasabihin sa inyo. Ano yun, Giselle? Si Sebastian ang dahilan kung bakit ka nahiwalay sa mami mo, Miss Sofia. Sinadya niyang mawala ka.
Ano? Kulat niyang tanong dito. Siya po ang punot dulo ng lahat ng hirap at pasakit niyo ng mami mo. Magbabayad siya, Giselle. Miss Sofia, huwag po kayong gagawa ng padalos-dalos na desisyon. Dahil nakasalalay ngayon sa kamay niyo ang kumpanya ng mami niyo. Ang kumpanya na galing sa dugot pawis niya. Kailangan nating makita kung nasaan ang lahat ng dokumento ng kumpanya bago tayo makagawa ng susunod na hakbang, ma'am. Huwag kang mag-alala sa akin, Giselle. Alam ko ang ginagawa ko. Mabuti po kung ganun, ma'am. Hindi na kita kailangang paalalahanan kung gaano kadelikado ang taong kalaban natin. Kaagad ang naging pagpatay ng dalaga sa tawag nang marinig naman ang malakas at iskandalosang sikaw ni Harleen. Kitang-kita niya ang paglayo nito ng pagkain ng kanyang ina. Ano na namang kalukuhang ito, Sonia? Hindi ka kakain ng mga lutong pagkain! Ma'am Harleen, hindi niyo po pwedeng gawin yan. Kaagad naman na alma ni Sofia. At sino ka para pakialaman ng mga desisyon ko sa buhay? Ako ang masusunod at nagpapatakbo sa mangsyong ito. Bakit pa gano'n na lang ang galit mo kay Ma'am Sonia? Galit niyang tanong dito. Binihisan niya kayo. Binigyan ng tirahan at maayos na buhay. Bagay na hindi nagagawa ng lahat ng ibang ampon. Dahil maganda ang buhay niya, kahit wala siyang sariling pamilya. Kaagad na sambit ni Harleen. Ano? Hindi siya makapaniwalang tanong dahil sa mababaw nitong rason. Kung ang pamilya kong totoo ay may magandang buhay, baka hindi kami kailangang ipaampon na magkapatid. Bahagyang natawa si Sofia dahil sa binitawang rason ng ampon ng kanyang ina. Dahil sa napakababaw na rason, naiinggit ka, kaya handa kang sumira ng buhay na perpekto? At minamaliit mo ang nararamdaman ko? Galit na turan ni Harleen. Lumayas ka sa harapan ko, Sofia. Baka hindi ako makapagtimpi at masisante kita. Wala kang karapatan. Matigas niyang sambit. Hindi ikaw ang nagpasok sa akin sa trabaho. At sa oras na matanggal ako rito, sisiguraduhin ko na kakalat sa publiko ang lahat ng baho nyo. Ano ka mo? Kita sa mata nito ang takot dahil sa binitawan niyang pagbabanta. Sa tingin mo, hindi ko kaya? Tila demonyita ang kanyang naging pagtawa. Hindi mo ako matatakot. Kayang-kaya ko maging demonyo. Kung gugustuhin ko. Siraulo ka ba? Hindi lang si Raulo. Hindi mo magugustuhan kapag naputol ang pisi na pasensya ko. Ano mga ebidensyang hawak mo? Kaya ba sunod-sunod ang kamalasang nangyayari sa akin dahil sa kagagawan mo? Pagngisi lamang ang naging pagsagot niya matapos tingnan mula ulo hanggang paa si Harleen. Tinatanong kita! Ikaw ba ang dahilan kung bakit nangyari sa akin ang kamalasan ko? Sofia! Bumalik ka rito! Sofia! Malakas na sigaw nito. Walang pakialam at tuloy-tuloy na naglakad si Sofia patungo sa kwarto habang inaalalayan ang kanyang ina na nakatingin lang sa kanya at may magandang ngiti. Hindi siya nagbibiro sa kanyang banta. Totoo ang sinabi niya. Sinigurado niyang kakalat kaagad sa kumpanya ang pakikiapid ni Sebastian at ang ampon nitong si Harleen. Madali lang gawin yun dahil magaling ang sekretarya niya. Naging malinis ang pagtatrabaho nito. Miss Sofia, nagawa ko na ang gusto mo. Walang makakaalam na sa atin ang galing ang lahat ng impormasyon na lalabas sa kumpanya. Salamat, Giselle. Dadagdagan ko na lang bonus mo sa susunod. Wala yun, Miss Sofia. Sa laki ng naitulong mo sa pamilya ko, kulang pa ang mga ginagawa ko. Ngayon, sigurado na talagang sira ng pangalan ni Sebastian at Harleen. Siguradong hindi na sila makakabalik sa dati nilang mga trabaho. Magsisisi sila na maling taong binangga nila, Ma'am Sofia.
sa dami ng masasagwang litrato ni Harleen at Sebastian at ang bagong kabit nito ay kaagad na napatunayang totoo ang litrato at hindi gawa-gawa lamang para siraan sila. Nagdesisyon kaagad ang board ng kumpanya ng kanyang ina na tanggalin sa posisyon si Sebastian dahil sa patuloy na nasisirang reputasyon ng kumpanya. Hindi niyo ko pwede tanggalin! I am the CEO of the company! Gigil na sambit ni Sebastian habang may kausap ito sa telepono. Asawa ko ni Sonia! May kapangyarihan ako sa kumpanya! Anong nangyayari? Pwede ba tumahimik ka? Gigil na sambit ni Sebastian kay Harleen. Nagtatanong ako! No! May otoridad na sambit ng lalaki. Ako ang nagpaunlad at nag-alaga ng kumpanya nang mababaliw ang amo nyo. Nakalimutan nyo na ba? Mayabang ang naging pagngisi ni Sebastian. Akin ang kumpanya. Hindi nyo ako pwedeng alisin. Dahil asawa pa rin akong legal ni Sonia. Pagtukoy nito sa kanyang ina. Kung hindi ako ang hawak, sino sa inyo ang may lakas na loob? Wala. Sa akin ipinagkatiwala ni Sonia ang lahat ng shares ng kumpanya. Kaya huwag niyo akong subukan. Pigil ang naging pagtawa ni Sofia dahil nakikita ang takot sa mga mata ng lalaki nang magbanta ito. Si Leon? Si Leon ang gusto niyo pahawakin ng kumpanya. Huwag kayong magpatawa. Hindi niyo sa akin kukunin ang kumpanya ko. Umiling na lamang sa Sofia dahil alam niya kung gaano ka-threatened si Sebastian kay Leon. Kaya nga nito ipinadala sa branch sa probinsya ang sariling anak. Ngunit sa kabila nun, kahit siya nasaglit lang na nasubaybayan ng binata, alam niya ang galing nito sa pagpapatakbo ng negosyo. Hello, Leon. Bungad na sambit niya sa anak ni Sebastian. I want you to come back here. Sigurado ka ba sa magiging desisyon mo? Tanong nito. Anak ako ni Sebastian. Dugot laman ako ng lalaking sumira sa buhay ni Mami. Ang lalaking naging dahilan kung bakit ka nahiwalay sa totoo mong magulang. Iisang dugo ang dumadalo sa inyo at natatapos yun doon. Sambit niya dito. Ang kasalanan ng tatay mo ay hindi mo cargo de konsensya. Labas ka sa mga kasalanang ginawa niya, Leon. Gusto kong pag-isipan mo mabuti, Sofia. Hindi ko deserve na hawakan ng kumpanya ng mami mo. At mas lalong karapat-dapat na ikaw ang humawak dahil sa mga binitiwan mong salita. Katulad ng sinabi ko sa'yo, alam ko kung sinong pagkakatiwalaan ko at paghihinalaan ko. Alam ko kung gaano mo kamahal si Ma'am. Kaya mong kalimutan ang pagkiking magkadugo nyo ng dad mo para sa tama. Pero, hindi kita pinipilit. Mahirap ipagkanulo ang magulang mo. Kaya ikaw pa rin ang magdidesisyon sa huli, Leon. Sandali na natahimik ang kausap niya sa kabilang linya. Matagal na hindi ito nakapagsalita. Habang naghihintay siya ng mga sumunod na sasabihin ng binata, ang tingin ni Sofia ay nasa kanyang ina lamang. Nasa kwarto sila nito, abala ang kanyang ina sa pagpipinta ng kung ano-ano. Sofia, nakapagdesisyon na ako. Sambit ng binata. Hindi kaagad sumagot si Sofia. Ang tingin niya ay nasa kanyang ina pa rin. Nasa ganoon silang pwesto nang mapansin niya ang napakaraming susi na nakalagay sa isang jewelry box nito. Kung sa ganitong paraan ko kailangang pagbayaran ang lahat ng nagawa ng dad ko, nakahanda ako. Ganoon na lamang ang pagsilay ng ngiti ng tilaka. Hindi lamang sa sagot ni Leon, kaya siyang masaya ng sandaling yun. Kung hindi sa isiping may ideya na siya sa maaaring lokasyon ng mga papeles ng kumpanya na hinahanap ni Sebastian. Leon, alam mo ba kung para saan ang mga susi na nasa gamit ni Mami? Muli, hindi nagsalita ang binata. Mariin ang paglunok nito mula sa kabilang linya. Don't tell me. Yes, Leon. Malaki ang tiwala ko na nandito ang hinahanap natin. I want you to come back now. Oras na para matapos ang paghihirap ni Mami. I'm on my way, Sofia. Thank you.
Nakangiti niyang sambit sa binata kahit hindi nito nakikita. Bago ito ibaba ang tawag, saka naman siya lumapit sa kanyang ina. Paint kita, gusto mo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Ang ganda-ganda mo talaga. Mami, may itatanong ako. Bakit marami ng susi? Mas naging malapad ang pagngiti ng kanyang ina at nagpatuloy sa pagpipinta ng mukha niya. Hinayaan niya ito. Hindi siya naiinip. Nakaupo lamang siya at walang ginagawa. Dahil mapagmamasdan niya na ito, lalo niyang nararamdaman na buo na siya, na wala ng puwang at kakulangan sa kanyang puso ngayong dahil kilala niya na ang sarili niya at nasagot na ang mga tanong sa kanyang utak. Ikaw to, oh. Nakangiting sambit ng mami niya na tumalon pa dahil sa kasiyahan nito. Ang ganda-ganda mo. Bagay kayo ng anak kong si Leon. Talaga po? Tanong niya kasabay ng pagpupunas ng kanyang luha. Oo. Alam mo, may anak ako. Kaso, nawala siya. Malungkot na sambit nito. Hinanap ko siya, pero wala. Nalulungkot ako kasi hindi ko mahanap ang baby ko. Namimiss mo ng baby mo, Mami? Baby. Mas naging malikot ang mata nito at kung ano-ano ang kinakalkal. May bibigay ako sa baby ko. Sabi nito at ikinalat ang napakaraming susi na magkakaiba ang disenyo. Anong gagawin natin sa mga susi, Mami? Tanong niya matapos na punasan ang kanyang luha at pilitin na ngumiti. Mami, may gusto ka bang hanapin ko? Ito. Nakangiting sambit nito at itinaas ang isang susi. Bibigay ko ito sa baby ko. Hindi nila pwedeng kunin regalo ko sa baby ko. Kaya tago mo. Ipapahawak mo sa akin, Mami? Tila bata na tanong niya rito. Oo naman. Oo. Nakangiting sambit nito kasabay ng magkasunod na pagtango. Huwag mong ibibigay sa bad ha. Para to sa baby ko at kay Leon. Bakit, Mami? Sila lang ang love ko. Love ko si baby at si Leon. Love ka rin namin, Mami. Sambit niya kasabay na mahigpit na pagyakap sa kanyang ina. Iingatan ko ito, ha? Hawakan ko para hindi na makuha. Ganoon na lamang ang paglalaho ng ngiti niya nang wala namang sabihin na kahit na ano ang kanyang ina. Abala na naman ito sa ibang ginagawa na tila ba hindi siya nakikita o naririnig sa mga sinasabi niya. Mas humigpit ang pagkakahawak niya sa susi. Hindi na kailangang magtiis ng mami niya sa mansyon. Itatakas niya na ito nang sa ganon ay maipatingin niya na ito sa magagaling na doktor. Ano pa't nagkaroon ako ng maraming pera? Kung hindi kita maipapagamot, Mami, huwag kang mag-alala. Ibabalik natin lahat ng ninakaw nila sa'yo. Hindi ako magtitira dahil pagbabayarin ko sila. Pangako niya sa kanyang sarili na hindi niya tatangkaing baliin. Nang tumating si Leon, parehong wala silang inaksayang panahon. Kaagad nilang pinuntahan ang lokasyon kung saan naroon ang mga papeles ng kumpanya na makikita lamang sa bodega ng mansyon ng kanyang ina. Hindi ko akalain na may hidden storage dito. Sabi ni Leon. Ngayong hawak na natin ang papeles ng kumpanya. Oras na para ilayo si Mami sa lugar na ito. Pero this is Mom's mansion. Babawiin pa rin natin. Pero hindi pa ngayon, Leon. Si Mami ang priority natin. Kailangan niyang gumaling. Hindi na ako makapaghintay ng araw na makakita ko siya at makakausap sa kung ano talagang tingin niya at nararamdaman sa lahat na nangyayari sa ngayon.
Sambit niya habang mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Ayaw niya nang madagdagan pa ang araw na nakikita ang kanyang ina na minamaltrato sa sarili nitong pamamahay. Hindi rin ako titigil hanggat hindi ninyo nakukuha ang hustisya, Sofia. Sabi ni Leon na hinawakan ng kamay niya na matindi ang pagkakakuyom. Dahil sa galit ng dalaga, hindi niya tuloy mapansing nasugat na pala iyon dahil sa matinding pagkakadiin ng kuko niya sa kanyang palad. Nang mga sandaling yun, hindi niya mapigilan ng sarili na matagal ng pagmasdan ang binata. Napakalayo talaga ng personalidad nito sa ama nito na isang demonyo. Let's go get our mom, Sofia. Ngiti na lamang noong una ang naging sagot niya sa kabahagyang tumango rito. Ngunit tamang-tama, habang papasok ng bahay ay narinig nilang matinding pagtatalo ni Harleen at Sebastian kaya napatigil sila para alamin ang sitwasyon doon. May babae ka? Walang hiya ka, Sebastian! Walang hiya ka! Sabi mo ako lang! Ibinigay ko sa iyo ang sarili ko! Maririnig ang malakas na pagkabasag ng bote ng alak at nasundan ng malakas na pagtawa ni Sebastian dahil sa bigati nito. Nagsunod-sunod ang kamalasan ko at kasalanan mo yun! Pareho nilang ikinagulat ni Leon ang tila isang demonyong pagsakal ni Sebastian kay Harleen. Dapat hindi ako nagpadala sa pang-aakit mo! Malandi kang babae ka! Malandi! Galit na sambit ni Sebastian habang sakal pa rin si Harleen. Kapag nawala ka, siguradong mapapatawad na ako ng board of directors sa kumpanya at maibabalik na sa akin ang lahat ng pag-aari ko. Kaya kailangan mong mawala! Sebastian! Hirap na sambit ni Arlene dahil sa matinding pagkakasakal nito. Dinadalo kong ang anak mo! Mag-akanak na tayo! Ano? Gulat na tanong ni Sebastian. Hindi mo lang ako ipapahamak. Dadagdagan mo pa ang problema ko. Kung ganon, dapat na kayong mawala. Pareho. Kapwa sila nagkatinginan ni Leon nang akmang aawati na ng dalawa. Nakadampot kaagad ng flower vase si Harleen. Walang pagdadalawang isip nitong inihampasyon sa ulo ni Sebastian. Kaagad naman ang naging pagganti ni Sebastian at naging malakas ang pagtulak nito kay Harleen na naging dahilan ng pagkabundo ng tiyan nito sa lamesa. Merise. Sambit ni Sebastian nang makita ang dugo sa palad nito galing sa noon nito. Oh my God! Natutop ni Sofia ang bibig niya nang makitang pag-agos ng dugo sa hita ni Harleen. Buntis ka talaga, Harleen? Ang baby ko! Ang baby ko! Takot na sambit ni Harleen. Ang baby ko! Dad! Malakas na sigaw ni Leon at dali-dali ang naging paglapit sa daddy nitong bigla na lamang bumagsak at nawalan ng malay. Kasalanan niyo tong dalawa! Tila nababaliw na pang-aakusa ni Harleen sa kanilang dalawa habang tumutulo ang luha nito. Ang baby ko! Ang baby ko! Ang baby ko! Paulit-ulit na sambit ni Harleen nang natataranta hanggang sa mawalan nito ng malaya. Hindi alam ni Sofia na hindi siya magiging masaya ngayong natupad na ang plano niya dahil sa inosenteng buhay na hindi pa naisisilang ang nawala habang isinasakatuparan nila ang kanilang plano. Nang panahong manatili kasi sa ospital si Sebastian at Harleen ay kaagad nilang inayos ang mansyon at inalis ang lahat ng bakas ng dalawa. Kaagad din silang nakapaghain ng restraining order na hindi na makakalapit si Sebastian at Harleen sa mami niya kahit na itago pa nila ito sa lugar na hindi matutunton ng kahit na sino. Naging madali yun. Lalo pat napatunayan na ng mga ebidensyang nakalap nila ang pangmamaltrato ng mga ito
sa walang kalaban-laban niyang ina sa tuwing wala si Leon sa mansyon. Dahil legal sa kasulatan na anak ako ni Ma'am, pwede kong hawakan ng kumpanya at makapag-file ng iba pang hakbang laban sa kanila. Sabi ni Leon sa kanya. Hindi ko akalain na ganoon ang nakasulat sa mga file. Napakalaki ng tiwala sa akin ni Ma'am Sofia. Salamat, Leon. Alam ko mahirap ito sa'yo, pero ginagawa mo pa rin ang tama. Ang mami mo ang nagbigay sa akin ng pagmamahal na hindi ko nakita kahit sa sarili kong ama. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon na maging mabuting tao at hindi maging katulad ng dad ko. Kung ganon, lalo ko napatunayang mabuti ang puso ni Ma'am Leon. Gusto mo bang i-announce na natin sa lahat kung sino ka? Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon ang pagkakataon na hinihintay ko. Habang patuloy ang gamutan ng kanyang ina, isinaayos naman nila ni Leon ang kumpanyang nakatalaga sa kanila. Kapwa kailangan nilang tutukan yun, ngayong pareho silang nagsisimulang muli. Anong mababang sentensya lang ang pwedeng ipataw sa kanila? Galit na tanong ni Sofia sa kanyang abogado. Mahigit 1 dekada ng paghihirap ang naranasan ng mami ko sa kanila. Tapos ganun kababang sentensya lang ang ipapataw? Pero wala tayong magagawa sa batas, Ma'am Sofia. Sagot ng kanyang sekretarya sa mahinang boses. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Sofia dahil alam niya sa sarili na wala nang magagawa ang galit niya. Kumusta na sila, Dad? Tanong niya sa kanyang sekretarya ngayong kumalma na siya. Wala na ako naging balita sa kanila nang pumasok akong katulong sa mansyon. I want an update now, Giselle. Ma'am Sophia, ganoon na lamang ang naging malalim na paglunok ng kanyang sekretarya. Gusto niyo po ba talagang malaman? Bumagsak na ang kumpanya. Walang kahit na sino sa kanila nakagawa ng paraan para maisalbang pinaghirapan ni Grandpa. Maayos ko yun iniwan. Pero ganun pa rin ang nangyari. Yun ba ang gusto mong sabihin? Paano niyo po nalaman, Ma'am? Gulat na tanong ng sekretarya niya. Mahigpit na bilin niyo sa akin na huwag magbibigay ng kahit na anong impormasyon sa iyo sa nangyari sa kanila kaya... Thank you, Giselle. Nakangiting sambit niya sa sekretarya. Tama ka. Siguradong hindi ko mapipigilan ang sarili ko na tulungan sila sa kabila ng pagtrato na hindi patas na ipinakita nila. Pero hindi ko maaabot ang kinilalagyan ko ngayon kung hindi sa turing nila sa akin. Kalat na po sa business world ang paghahanap nila sa iyo, Miss Sofia. Pero dahil sa pagiging sakim nila at pilit na pagtatago ng katauhan mo at ng trabaho sa kumpanya, wala hong kahit sinong makapagbigay ng impormasyon. Isa pa, sinigurado namin na walang makakaalam kung nasan ka. What do they want now? Hinahanap nila kung sinong may-ari ng Safientia Global Logistics, Miss. Gusto nilang hingi ng tulong mo para makabawi sa kahihiyang nangyayari ngayon. Bakit? Dahil sa atin nag-apply ang mga trabahador na umalis ng kumpanya? Miss Sofia, paano nyo nalaman? Gulat na tanong na naman ni Giselle. Madali lang. Iisa lang naman ang ginagawa ng parehong kumpanya nila, Dad, at ng kumpanya ko. Ang kaibahan lang sa kumpanya ko ay maraming benepisyo at patas ang sahod. Depende sa trabahong ibinibigay sa mga empleyado. Pero isa pa sa rason, dahil wala na silang pondo, mukhang ibibenta nila sa iyong kumpanya, Ma'am Sofia. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sofia. Sa simula pa lang, nakita niya ng ganitong mangyayari sa kumpanyang pinaghirapan ng kanyang grandpa. Ngunit hindi niya na ipinilit na lumaban pa dahil sa ilang taong sinayang niya sa kumpanya. Let's buy the company, Giselle. Po? Gulat na namang tanong nito na ikinatawa niya.
Seryoso po kayo, Miss Sofia? Parang bibili lang kayo ng candy, Sigurado ako, Giselle. Maisasalba pa ang kumpanya ni Grandpa. Hindi lang nila alam kung paano. Ito na ang huling tulong na maibibigay ko sa kanila. Ayoko madamay ang napakaraming empleyado sa away ng pamilya namin. Sige po, Miss Sofia. Aayusin ko kaagad lahat bago pa dumating ang anibersaryo ng kumpanya. Ano kaya magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na ang ampon na nilalait nila ang bumili ng kumpanya? Malayo ang naging tingin ni Sofia bago niya sagutin ang kanyang sekretarya. Ang pagkakataong ito ang hinihintay ko. Ngayon nakita ko na si Mami. Wala na akong takot na harapin ang lahat ng may atraso sa akin, Giselle. Gusto kong malaman ang reaksyon nilang lahat. Araw ng malaking event, ang anibersaryo ng kumpanya na pinaghirapang itayo ni Sofia na hindi nalalaman ng mga ibangilistang umampon sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala, ma'am. Sabi ni Giselle. Nung una, akala ko napaka-imposibleng maitayo ang kumpanya mo. Lalo pat hawak mo rin ang kumpanya ng umampon sa'yo. Pero nandito na tayo. Pagkatapos ng ilang taong pagpapagod, pagpupuyat, at pagsasakripisyo mo sa lahat ng trabaho na kailangan gawin, number 1 na tayo all over Asia, ma'am! Alam mo, hindi rin to magtatagumpay kung hindi dahil sa inyo. Tipid ng ngiting sambit ni Sofia. Noong unang simulan ko ito, isa lang nga nasa utak ko. Hindi ako pwedeng pumalpak. Ang itinayong negosyo ko, ang tanging backup ko, kung sakaling gawin akong basahan ng pamilyang itinuring ko. Masaya ako sa lahat ng naabot mo, Ma'am Sofia. Oh, well. Sarkastikang pumapalakpak si Valerie, ang bunso niyang kapatid, sa pamilyang ebanghelista na umampun sa kanya. Dito ka lang pala namin makikita, Sofia. Ang tagal-tagal ka naming hinanap ni Mom at Dad. Alam mo ba yun? Tama ka, Valerie. Nandito lang ang hinahanap natin at hindi tayo namamalikmata. Sambit din ng kanyang kuya. Naghihirap ka na ba, Sofia? Kaya kailangan mo na ng tulong ng sapyensya? Sabi ko naman sa'yo mananatili ka sa pamilya natin. Hindi ka mauubusan ng pera. Naghihirap? Mukha ba ako naghihirap sa itsura ko? Branded lahat ng suot niya. At milyon ang halaga ng mga alahas. Sabi ni Valerie. Don't tell me. Nagnakaw ka sa mga ebanghelista. Ninakawan mo kami. Kaya hinawakan mo ang kumpanya na walang kapalit. Nagnakaw? Natatawang tanong ulit ni Sofia. At wag mong sabihin nagpapaniwala ka sa sinabi nito. Dad? Mom? Baling niya sa mga magulang na umampon sa kanya. At yun lang naman ang dahilan kung bakit mo afford yan. Pambibintang ng Mami Georgette niya. Ito ang tandaan mo. Hindi ka na namin tatanggapin bilang ebanghelista. Wala nang kinalaman at ugnayan sa iyong pamilya namin. Magmula ngayong araw. Sigurado ho ba kayo dyan? Tumaas ang kaliwa niyang kilay. Wala hong bawian. Siguradong tatanggapin na may-ari ng Sapientia Global Logistic ang proposal namin. Ngayong nabili na nila ang kumpanya at kapag nangyari yun, muling magiging number 1 ang kumpanya. Pagmamayabang ni Valerie. Ikaw, Dad? Wala ka bang sasabihin? Sasabihin? Humalakak ang kanyang ama. Kahit pagbalik-baliktarin mo ang mundo, hindi kita matatanggap bilang anak, Sofia! Malungkot na lamang nangumiti si Sofia hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon na ibinigay niya sa pamilya. Basahan pa rin ang turing ng mga ito sa kanya at kailangan niya na itong tanggapin. Let us all welcome the youngest CEO, the most brilliant boss, and the one who works behind the successful Sapientia Global Logistics.
At anong ginagawa mo dyan sa entablado, Sofia? Nakangising tanong ng bunso niyang kapatid. Nakakahiya ka, Sofia. Bumaba ka dyan. Nakainom ka ba bago magpunta rito? Bumaba ka na dyan sa entablado. Nakakahiya sa mga bisita. Ganoon na lamang ang malakas na tawanan dahil sa pamamahiya ni Valerie sa kanya. Tigil-tigilan mo ang managinip, Sofia! Sambit naman ng kanyang ama. Napakaraming tao! Dito ka pa talaga magkakalat! Dad, kakalad ka rin ko niyang babaeng yan. Sabi rin ng kanyang kuya Vincent. Nakakahiya! Kahihiyan sa Ebanghelista. Bitawan mo ako, Vincent! Nauubusan ng pasensyang sambit ni Sofia at gigil na rin na inalis ang mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng kanyang kuya. Hanggang ngayon, sobra-sobra pa rin ang pagiging papansin mo. Sabi ng kanyang inang si Georgette. Hindi ko magugustuhan ang ganyang ugali. Hindi ka talaga pwede sa Ebanghelista. Are you done? Malamig na tingin at tanong niya sa kanyang pamilya. Iyo! Tigalgal na pagtuturo ng kanyang dad sa kanya. Nakakahiya! Luckily, you're not part of our family! Sisirain mo pa business deals namin sa Sapientia! Continue! Utos niya sa MC. Let's give a round of applause to the owner of Sapientia Global Logistics, Miss Sofia Evangelista! Sambit ng MC na naging dahilan ng matinding palakpakan. Gulantang, hindi makapaniwala. Hindi lamang yun ang termino upang maisalarawan niya ang reaksyon ngayon ng pamilya niya na nasa ibaba ng entablado. Kita ang pagkalugi ng mga ito matapos na malaman ang totoong katauhan na meron siya pagkatapos itago ng mga ito ng mahabang panahon. Ikaw ang may-ari ng Sapientia Global Logistics? Gulat na tanong ng kanyang kuya. Baka nagkakamali lang kayo. Ito, ang walang silbing babaeng ito, ang magmamayari ng pinakatanyag na kumpanya ngayon, ampun lang ito ng mga evangelista. Nagkakamali kayo! Yes! Sambit din ng bunsong niyang kapatid. Hindi siya worthy na maging boss, lalo na ng pinaka-successful na company. And who's worthy? You? Hindi mapigilang wag matawa ni Sofia. Bakit? Hindi ba pwedeng umunlad ang buhay ng isang ampon? Na baka dahil wala siyang kakampi sa sariling pamilya niya, kaya natutunan niya tumayo sa sarili niya mga paa? Na baka dahil hindi nakita ng pamilyang ipinaglaban niya ang effort niya, kaya natutunan niyang huwag nang umasa sa iba? At ito sinasabi niyong walang kwenta ang bumuhay sa inyo ng ilang taon! Walang nakaimik sa mga ito dahil sa matinding panliliit sa sarili. Hindi niya rin malaman kung saan nakukuha ng pamilya niya ang patuloy na pagiging matapobre sa kabila ng pagkawala ng mga ito ng lahat ng kayamanang pinaghirapan ng kanyang grandpa. At dahil hanggang sa huli ay ganyan pa rin ang ugali niyo, I want all of you out of this company! What? Gulat na tanong ng kanyang ama. Papalisin mo kami sa sarili naming kumpanya? Correction! My company, remember? Blanko ang mukhang sambit niya. Isa ka pa ring evangelista. Giit ng kanyang kapatid. At hanggang doon na lang yon. Pwede kong palitan ang apelyido ko anumang oras na gustuhin ko. Sabi niya, ngunit hindi niya gagawin bilang respeto sa kanyang grandpa. Ang perang pinagbentahan ng kumpanya, gamitin niyo yan sa tama. Alang-alang sa alaala ni Grandpa. Ayusin yung buhay niyo! Sofia, we're family. Huwag mong gawin sa amin to. Family! Gusto niyang matawa. Pagkatapos niyo akong maliitin, na akala niyo walang-wala ako? Ngayon, pamilya ng turing niyo sa akin? Dahil alam niyo ng kakayahan ko? Kick them out of here! Utos niya
sa mga security. Sofia! Sofia, please! Sigaw pa rin ng mga ito habang inilalabas ng mga security. May mga tao talagang hindi kayang magbago kahit ilang beses mong bigyan ng pagkakataon, no, Miss Sofia? Sabi ng sekretarya na umiiling. Kapag hindi pa rin nila inayos ang buhay nila sa huling pagkakataon na meron sila, kasalanan na nila yon, Giselle. Tama ka dyan, ma'am. Hindi ka pwedeng bigay ng bigay dahil mauubos ka kahit kaano pa karami na meron ka. Umiiling na sambit ulit ni Giselle. Ma'am, may bisita ka pala. Judy? Hi, Miss Sofia. Nahihiyang sambit ng kanyang empleyado. Sinama ko yung baby ko para malaman mo na hindi ko sinayang ang tiwala mo. Napakalaki ng naitulong mo sa amin, miss. Pagpipigil nito na maiyak. Kung hindi mo ko tinulungan, baka hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Siguro nabaliw na ako kapag nawala ang baby ko, miss. You can come back to the company anytime. Ibibigay ko sa'yo ang posisyon ni Giselle. Miss Sofia. Pagpipigil ng sekretarya niya. Don't worry. You deserve a share in the company, Giselle. Sa lahat ng naitulong mo sa akin, kulang pa yan. Magiging parte ka ng kumpanya sa mas importanteng role. Parehas silang hindi nakapagsalita ang dalawa niyang empleyado dahil maluha-luha pa ang mga ito sa binitawan niyang sorpresa. Alam niyang magpapasalamat at ibalik sa ibang kabutihang ibinigay sa kanya. Deserve ng mabuting tao ang kabutihang ibinibigay ng mga ito. Sofia, Baka sa mukha at boses ni Leon ang pag-aalala. wala na si Sebastian. Wala nang daddy ko. Ano? Nilagyan ni Harley ng laso ng pagkaing binigay niya kay daddy sa kulungan. Nang subukan niyang uminom din ng lason, napigilan kaagad ng mga pulis. Pero, dead on arrival si dad nang dalhin sa ospital. Oh my God! Bulalas ng sekretarya niya dahil nagulat din ito sa naging balita ng binata. Walang sinabi na kahit na ano si Sofia ng mga sandaling yun. Kaagad niyang niyakap ang binata at pilit na pinipigilan ang emosyon nito. At nang yakapin niya ito, saka lamang kumawala sa binata ang emosyon na pilit nitong nilalapanan. Saan mo gustong pumunta ngayon? Malumanay niyang tanong sa binata. Let's go home. Mahinang tinig na sambit nito. Let's go see Mom. Ilang araw din ang itinagal ng pagluluksa hanggang sa mailibing si Sebastian. Pagkatapos nun ay hinatulan din ng batas si Harleen. Ngunit dahil nasiraan ito ng bait sa lahat ng nangyari dito, sa mental hospital dinala ang babae. Hindi na kinaya ng babae ang lahat na masasakit na nangyari sa kanyang buhay. Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana, Miss Sofia? Sabi ng kanyang bagong sekretarya. Inis na inis si Harleen sa mami mo. Pero pagdadaanan niya din ang pinagdaanan ng mami mo ngayon. Hindi ko rin akalain na aabot sa ganito ang lahat. Sa ngayon, binibigyan ko muna ng atensyon ang pagbuti ng lagay ni Mami. Totoo ang kanyang sinabi. Ginawa ni Sofia ang lahat upang mapabuti ang kalagayan ng kanyang ina. Nakatutok siya rito. Habang pinagtutulungan nilang patakbuhin ni Leon ang kumpanyang patuloy na lumalago. May mga problemang dumarating, ngunit pilit nilang isinasaayos dahil sa maraming empleyadong naniniwala sa kanila. Ma'am, di mo ba napapansin? Matagal nang nanliligaw si Sir Leon sa'yo. Muntik nang maibuga ni Sofia ang kanyang inumin dahil sa sinabi ni Judy na ngayon ay sekretarya niya. Hindi mo nga alam, ma'am, no? Gulat at problemadong tanong nito. Torpe yung isa, manhid naman ang isa. Nasa grade 6 na siguro ang anak ko sa susunod, pero wala pa rin nangyayari sa relasyon ninyo. Hindi rin mapigilan ni Giselle na matawa bago ito magsalita.
Mukhang wala talaga siyang alam, Judy. Hindi ko akalain na ang matalino, sexy, at magandang boss natin walang alam sa love life. Nagkanda haba-haba ang nguso ni Sofia dahil sa patuloy na pang-aasara ng dalawa. Mukhang nagkamali siya na naging mabait sa mga ito dahil pinagtutulungan na siya ng dalawa. Kulatin niyo kaya ang mami niyo, Miss Sofia. Sabihin niyo, may relasyon na kayo ni Sir Leon, kaya sagutin mo na. Patuloy na pang-aasar ni Giselle sa kanya. Tigilan niyo nga akong dalawa. Hala, namumula ang pisngi ni Miss Sofia. Panggagatong ni Judy. Namumula ang pisngi? Tila naging bato sa kanyang kinatatayuan si Sofia dahil sa boses na narinig na nasa kanyang likuran. Alam mo ba, Sir Leon, maraming naliligaw kay Miss Sofia. Sabi ni Judy. Nako, baka maunahan kayo. Hala, may siya nang punta ni Sir. Natatarantang tanong ni Judy. Gaga ka, tinakot mo sa Sir Leon. Nagtatawa ng sambit ni Giselle. Paano kung hindi na siya manligaw? Nag-aalala tuloy na tanong ni Sofia. Kasalanan niyo. Ay, si Sir tumatawag, Miss Sofia. Sabi ni Judy. I-loudspeaker mo, Miss Sofia. Wala namang nagawa at sinunod ng boss ang dalawang makulit niyang kaibigan. Sofia? Leon? Wait for me. Babalik ako. Sabi ni Leon na ibinabaka agad ang tawag. Kapwa nagkatinginan silang tatlo nang nagtataka. Hindi tuloy maiwasan ng dalaga na huwag kabahan habang lumilipas ang oras ng paghihintay sa binata. Kahit ang dalawang makulit niyang kaibigan, hindi umalis sa kanyang opisina hanggat hindi bumabalik si Leon. Sir Leon, bakit ang tagal mo po? Sabi ni Giselle na hindi na makapaghintay sa susunod na gagawin ng binata na matagal lang na nakatayo sa harapan ni Sofia nang tumating ito. Leon? Ano ba nangyayari? Oh my gosh! Pulalas ni Judy na hindi rin makapaniwala sa sunod na ginawa ng binata. Leon? Nakaluhod na ito ngayon sa kanyang harapan habang hawak ang isang singsing na may malaking diamante. Matagal ko nang binili ito at itinago ko lang sa drawer ko. Hindi ko alam kung bakit binili ko kahit hindi mo pa ako sinasagot. Pero natakot ako nang sabihin ng dalawang to na maraming nanliligaw sa'yo. Hindi mapigilan ng dalawang makulit niyang kaibigan na matawa na lamang. Sofia, will you marry me? Walang paligoy-ligoy na naging tanong nito. Nakatingin lamang sa mga mata ni Leon ang dalaga. Kahit wala itong sinasabi, alam niya ang napakaraming bagay na gustong sabihin nito at sapat na yon sa kanya. Sa dami ng pinagdaanan nila, sa lahat ng pagkakataong ipinakita nito ang kabutihan ng puso, sapat na sa kanya na huwag mag-alinlangan sa kanyang isasagot. Yes. Yes, Leon. I will marry you. Nakangiti niyang sagot dito na sinundan ng masigabong palakpakan ng dalawa niyang kaibigan. Siguradong matutuwa si Mami. Boto yan sa atin. Natatawa niyang sambit. Yun yata ang naging una niyang misyon nang gumaling siya. Biro din ni Leon na pilit na pinipigilan ang pagiging emosyonal habang yakap ang dalaga. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Kontento na siya sa buhay na meron siya. At ngayon, pareho na silang magsisimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Ang mami niya ang higit na naging masaya